Sa lahat ng mga NBA teams na nagka-interest kay Kai Sotto ay walang duda na merong inside track ang Orlando Magic na masungkit si Kai at sa kanila siya maglalaro sa NBA Summer League. Well, conventional wisdom will tell us na kung kinuha ng Orlando Magic last year si Kai sa kanilang NBA Summer League roster, ay wala tayong nakikitang dahilan kung bakit hindi nila susubukan si Kai for the second time. Kaya huwag magulat kung sa Orlando pa rin maglalaro si Kai this summer sa NBA at baka perma na nga lang ang kulang dyan dahil nakapaglaro na last year si Kai sa Magic and according sa mga reports last year ay napaka-impressive raw si Kai during their closed-door practices. Sayang nga lang at nagka-injury siya sa NBA Summer League. Pero kahit pa nga nagkaganon, ay naipakita pa rin ni Kai ang kanyang galing in his NBA Summer League debut na kung saan pinakita niya ang isang all-around performance na merong scoring, rebounding, assist at higit sa lahat, blocks. Pero nabigo si Kai last year dahil halos hindi na niya maigalaw ang kanyang buong katawan dahil meron na pala siyang inindas sa kanyang likod. Pero this time ay lilipad si Kai patungong US in his best shape ever kaya hindi na problema ang injury. At isa pang rason kung bakit target si Kai ng Orlando Magic dahil they are trying to build a very young team at swak dito ang edad ni Kai. Pero in the event na merong ibang plano ang Orlando Magic, ay sigurado pa rin tayo na hindi lang makapaglaro si Kai sa NBA Summer League, kundi malaki ang chances na this time ay makakuha na siya ng isang NBA contract that will pave the way sa katuparan ng kanyang ultimate dream of playing in the NBA. Samantala, nagplano ang Gilas Pilipinas ng masigla at abaladong schedule para sa mga susunod na linggo habang naghahanda para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia ngayong July. Sinabi ni Erica D., ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, sa Philippine Sports Writers Association Forum noong Martes, na magtitipon ang Gilas sa June 22 sa Inspire Sports Academy sa Laguna bago ito tumungo sa Turkey at Poland para sa mga tune-up games. At pagkatapos nito, susunod na ang Olympic Qualifying Tournament na nakatakdang gaganapin mula July 2 hanggang July 7 sa Latvia, kung saan susubukan ni Coach Tim Cone na dalhin ang kampiyon ng Asian Games sa Quadrennial Games, isang programa na tinatawag na Mission Paris. Kasama namin sa grupo ang host team Latvia at Georgia, parehong mga powerhouse at talagang inaasam namin na makalaban sila. Yan ang sabi ni D sa forum na inilahad ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart PLDT Milo at Arena Plus. Mula sa Latvia, kung makakapasok man kami sa Paris o hindi, maghahanda ang Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers sa MOA Arena upang harapin ang New Zealand at Hong Kong sa November. At magtitipon muli ang Gilas 6 na araw bago ang laro kontra sa New Zealand sa November 21. Premise ni Coach Tim Cone, pareho ang roster natin every time merong laro ang Gilas. Kapag pinagsama-sama mo yung mga maikling panahon ng pagsasanay, mag-accumulate ito. Yan ang sabi ni D. The program is working. Coach Tim Cone has secured the best talents that we have. In the past, hirap na hirap tayo. Because of the shorter training periods, mas madali mo commit. And because high-level players ang mga ito, mas madali silang mag-pick up. Yan ang sabi ni D. At balitang NBA naman, Anthony Edwards, hindi mapigilan, Minnesota Timberwolves tinambakan ang Denver Nuggets. At muli na namang nakalusot ang Minnesota Timberwolves at tinambakan nila ang Denver Nuggets sa kanilang home court 106-80. At dahil sa panalo na to, hawak ng Timberwolves ang kalamangan sa playoff series 2-0. Muling nanguna sa opensiba ng Timberwolves si Anthony Edwards at nagtala ito ng 27 points. Sumama pa sa ambag si Karl Anthony Towns na merong 27 points din. At susubukan naman ng Timberwolves na mas lalong makuha ang kalamangan sa serye at gaganapin ang Game 3 at Game 4 sa kanilang home court.
Sina Anthony Edwards at Karl Anthony Towns ay lagwa uli sa Minnesota. Naigapos ng Timberwolves sa 29 of 83 shooting ang Denver Nuggets kahit absent ang best defender ng team na si Rudy Gobert. Umuwi ng Minneapolis ang 7'1" big man dahil nanganak ang asawa nito. We've had some really good defensive efforts this year. That's to be right up there with the best of them, sabi ng winning coach na si Chris Finch. Nagkalat sa unang dalawang laro sa home court nila sa Denver at dadayo ng Minnesota ang Nuggets para piliting babalik sa dalawang road games. Ang Game 3 ay sa Sabado at ang Game 4 ay sa Lunes. At sa sobrang pagkadismayan ni Denver Nuggets guard Jamal Murray, binato niya ang court ng isang hit pack habang pa-score sa layup si Karl Anthony Towns. Hindi nakita ng referee ang nambato nito, pero alam ni Finch na galing sa Nuggets bench. Namuno sa defending champion Denver ang 20 points ni Aaron Gordon at may 16 points and 16 rebounds si Nikola Jokic, pero naka 8 points lang ito si Jamal Murray mula sa 3 of 18 shooting. Pumalit sa pwesto ni Rudy Gobert sa starting center si Kyle Anderson at rumisponde ito ng 9 rebounds and 8 assists. At may tig 14 points din sina reserves Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker. Ang Timberwolves ay nakukuha ng lahat ng kanilang kailangan mula sa kanilang mga stars. Si Karl Anthony Towns ay nagtapos ng may 27 points, 12 rebounds and 2 blocks, habang nagtala ng 10 of 15 from the field and 3 of 5 from the 3-point range. Si Anthony Edwards naman ay nagpatuloy sa kanyang magandang performance sa postseason at nagtala ng 27 points, nagdagdag ng 7 assists at nagtapos ng 11 of 17 from the field. Kailangang hanapin agad ang solusyon ni Coach Michael Malone at ng Nuggets para baligtarin ang sitwasyon o maaari sila ang magiging 6th consecutive defending champion na hindi nakarating sa NBA Finals. Alanganin ang defending NBA champs, binuksan nila ang serye na may 2 pagkatalo sa kanilang home court at ngayon ay babalik na sa Minneapolis ang Timberwolves. At ang Timberwolves ay may buong momentum at talagang naramdaman ni Coach Malone ang hiya at kaba at hindi nakayanan ng Denver Nuggets ang pressure ngayon. Ginulat ng Timberwolves ang crowd sa pamamagitan ng pagtala ng 26 points na abante sa halftime, kung saan inaasahan na sina Karl Anthony Towns at Anthony Edwards ang mangunguna.